ito yung mga kailanganin natin para linisan ko yung panggilid nitong ating Honda Click. Isang taon na rin na hindi ko nalinisan to. 8mm na close wrench para tanggalin yung mga tornilyo. Wow. Ito yung ginagamit kong Y-tool. Ilagay ko lang sa description ng ating video para sa mga interesado. Then gagamit tayo nito na socket wrench 19. Okay. Sa kabila naman 22 ang sukat. Okay. Okay, konting mga dumi lang naman. Okay, mabigat kasi ito eh. Ayan. Ito ang medyo challenging minsan. Buti na lang madaling tanggalin. Kasi nung mga nakaraan ang hirap tanggalin yan eh. Hindi kasi nalagyan ng grasa dito. Pero nung last na linis ko kasi nilubricate ko yan kaya ang dali na lang yung tanggalin. So ito yung ating mga piyesa. Hindi naman sila ganun kadumi. Kahit na matagal na mula nung last na naglinis tayo. So linisan ko lang ito panlabas, hindi ko na siya babaklasin kasi okay pa naman yung lubrication nya. Then sa clutch naman natin makapal pa yung kanyang shoe. Ayan o. Tapos yung dito pupunasan ko na lang yan, medyo may leak na siya eh. So yan, napunasan ko na napakalinis nya na. Ito namang bell ay pupunasan ko lang din ito. Kahit na simpleng DIY lang, malaking tulong na yan. Kabawasan sa dumi. Gagawin lang talaga natin yung pinakamabilis at simpleng paglinis ng ating panggilid. At punas-punas lang ang gagawin ko dito. Na malaking tulong na yun para kahit paano ma-reach mo yung optimum performance ng iyong panggilid. Dahil di naman siya ganun kadumi din. Biruin mo yan, tatanggal nating malikabok, kapal din. Okay pa naman yung grasa nito kaya hindi ko na muna siya i-regrease. Stock pa to lahat, pati yung mga bearing nito hindi ko pa napapalitan kahit na magpo 4 years na itong motor. Dahil alaga din naman, lagi ko talagang nalilinisan ito. Napabayaan lang din ng isang taon. Tagal din kasi na hindi rin gaano nagagamit ang motor. Tapos konting liha-liha lang din dito sa ating lining para matanggal lang yung napaka kapal na dumikit na parang latak na nalikabok yan paano. Hindi naman gaanong diin tama lang na matanggal yung mga itim-itim sabay punas. Ayan. Para maganda rin yung kapit niya doon sa bell. Tapos dito naman sa kabila. Tingnan nyo mga kaibigan yung pagkakaiba. Yan, hindi ko pa naliha. Kahit anong punas natin dyan, di matanggal yung itim na yan. Subukan nating lihain. Yung tama lang hindi madiin. Yung parang naglilinis ka lang talaga. Hindi yung to the extent na babawasan mo yung lining. Yan. Punas, di ba? Magandang kapit na yan pagka nalinisan mo ng ganyan. Tapos ito naman mga kaibigan. Pag naggawa kayo ng ganito pala, pag naglinis kayo, mas maigi kung isa-isahin lang para hindi kayo maligaw kung ano yung tinanggal mo pagka nalinis mo yun saka may babalik para hindi maligaw. Tapos ibabalik ko lang din kung saan ko siya tinanggal. O kaya ang pinakamaganda talaga, tatandaan mo. Okay na, nalinisan na natin pati yung kanyang mga bola kasama itong plate at saka yung slider nya. So kung paano natin siya tinanggal,
ganun lang din natin siya ibabalik. So kanina yung mga may kulay na part nandito sa left side. So ganun lang din natin siya ikakabit. Nasa left side yung may kulay, tandaan nyo, dalawa kasi yan eh. Tapos napansin ko pala sa mga bola natin, merong ilan dyan na may area na nag-flatten kagaya nito. So ibig sabihin, palitin na rin tong bola na ito. So lahat ng may kulay ay nasa left side. Saka natin siya ibabalik mga kaibigan. Pero wag nyo kalimutan na maglagay ng grasa dito para hindi mag-stack up itong inyong pulley. Ayan. Dahil susunod natin to na nakakabit yung belt. Yung maganda na nakaganito muna yung belt para sagad talaga ang pasok sa kanyo ikakabit, para hindi tayo mahirapang magkabit nung dito sa pulley. Hindi tayo mahihirapan kasi meron tayong sapat na space kagaya nyan, no? So madali na lang may kabit itong para sa pulley. Sagad na kasi yan eh. Yan o. Dinig nyo yun? Tumama siya sa bakal, hindi sa belt. May space pa o. Unahin ko muna to, higpitan ng konti. So okay, ayan o, magpe-play yung belt natin. Tapos sagad na natin to. Okay, tamang higpit lang, wag masyado kasi baka malostret. Okay, so mahigpit na siya pero may play pa rin mga kaibigan. So ibig sabihin itong pinakaasawa ng ating pulley ay sagad talaga na dumikit doon sa kabila. Isusunod ko lang mahigpitan ito ngayong sa kabila din naman. Okay, try natin paandarin. Ayan siya. Okay na mga kaibigan, kakabit ko na yung cover nya. Malinis na rin to, pinunasan ko lang din. Hindi ko na siya hinugasan dahil hindi pa naman ganun kadumi talaga. Tuluyan na nating higpitan mga kaibigan. Okay, thank you so much sa inyong panunood. Please like this video and subscribe to my YouTube channel, Motozar Motomaster.